So, nandyan pa po ba ang bawat isa? Amen. Yan. Salamat po sa Panginoon. At ngayon po ay dadako na po tayo sa ating mensahe mula po sa salita ng Panginoon. At muli po ay samahan niyo po ako sa atin pong passage from 1 Corinthians chapter 13. So, pagpapatuloy po natin yung series about love. So, kung napansin po natin yung ating pong mga awitin, even po yung ating topic kanina sa Sunday School. So, kumbaga nagkakaroon po ng connection. Tumuturo lahat sa katangian ng Diyos na pag-ibig. 1 Corinthians 13 at ang basahin lang po muna natin is verses 4 to 7. 1 Corinthians 13 verses 4 to 7. So tayo pong lahat ay magsitayo muli para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Tingnan po natin sa salin ng ating pong mga Biblia. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Purihin po ang Panginoon. Tayo manalangin. O Diyos, salamat po muli sa umagang ito sa katotohanan ng inyong pong ihahatid sa amin patungkol sa pag-ibig na una po ninyong ipinakita sa amin sa pamamagitan po ng krus ng aming Panginoong Hesus. O Diyos, patuloy po naming alalahanin ito mula sa inyo pong salita. Ayon po sa paliwanag ng inyo pong salitang hindi nagbabago. Kaya hawakan niyo po kami sa amin pong pakikinig, O Diyos. Hindi po pangunahan kami ng mga kahinaan ng aming laman at ng kaaway sa inyo pong ihahatid na mensahe. Ito po ay magpaalala sa amin kung gaano po kami kapalad at kung gaano po kami ka-privileged na maipakita namin ang pag-ibig na ito para po sa mga taong walang pag-ibig sa iyo. Kaya Ama, tulungan niyo po ang bawat isa at ang inyong pong lingkod. Itago niyo po lamang sa likod ng iyong kabanalan. Ikaw po ang may taas ko, Panginoon, sa paghahatid po ng inyong pong salita. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. So makakaupo na po tayong muli. Ang title po natin is The Virtue of Love. So bilang huli po sa ating series about the fruit of the Spirit, and as far as we know, ang pag-ibig po ang tinatawag nating supreme virtue of all sa pamumuhay Kristiyano. So hindi ho ibig sabihin na ang isang Kristiyano ho ay nabubuhay na walang pag-ibig. So kagaya po ng mga taong hindi pinalad, halimbawa po ay tumandang binata o tumandang dalaga, so hindi po ibig sabihin na hindi po tayo inibig ng Diyos at mabubuhay tayong loveless. Because first, kung naintindihan po natin ang ating pagiging Kristiyano, tayo po yung minahal ng Diyos. At ang pag-ibig na ipinadama sa atin ng Panginoon ay ganun na lamang. Sinabi po ng John 3:16. At sabi naman po ng Romans 5:18, paano niya ito ipinakita sa pamamagitan ng Panginoong Hesus sa kanyang kamatayan nang tayo'y makasalanan pa. While sabi nga, wallowing sa ating mga kasalanan. So tayo po ay inibig ng Panginoon. So bagamat ang Diyos natin ay banal at nagdoon ang kanyang hatred sa kasalanan, but hindi po nawala ang kanyang katangian ng pagiging maibigin at mapagpatawad sa pamamagitan po ng ating pong Panginoon. That's why hindi po maaaring wala sa buhay natin ang pag-ibig. Diba? So lagi po tayong commanded and reminded ng Biblia na mahalin po natin ang bawat isa. Kung tayo po ay kabilang sa iglesia, mahalin natin ang ating mga kapatid, mahalin natin ang Diyos una at higit sa lahat. Di po ba? Kaya muli po sa ating pong recap, so we have the first point, the fount of love, and sabi nga ito po ay walang iba kundi ang Diyos. So the fount of love is God, siya ang bukal ng pag-ibig. Not only that God is the source of love, but He is the fount. Which means hindi ho nauubos, nababawasan ang pag-ibig, overflowing
ang pag-ibig na ito. Nakatangian ng Panginoon. That's why He is love. Ano po? Hindi lang siya Diyos na maibigin, kundi siya ay pag-ibig. Next is the features of love. So, pinag-aralan po natin yung pagsasalarawan ng Biblia patungkol sa pag-ibig ng Diyos at maging sa pag-ibig ng ating pong Panginoon. Kung matatandaan po natin ay kanyang inahalimbawa, kasama po niya ang kanyang mga alagad. So siya po ay nagpakababa, siya po ay nagpakita ng compassion, siya po ay nagbigay ng halimbawa sa kung paano po maging isang lingkod at hindi po para paglingkuran. Kagaya po na sinabi ng Marcos, Kabanata 10, na hindi siya naparito para paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay niya ang kanyang buhay to give His life or to give His life as a ransom. Ano po? And ang pag-ibig ng mga Kristiyano. So ano ba ang pag-ibig ng Kristiyano? So tayo po ay tinuruan na maging masunurin sa utos ng Panginoon sapagkat sinasabi ng Biblia, mahalin natin ang isa't isa. So love one another. Okay? And also, pinapakita din po dito na ito po ay naka-align sa pag-ibig po na ipinakita ng Panginoong Jesus. So ngayon po, tayo po ay nasa third point. At ang panghuli po nating punto is the preeminence or the fame of love or the excellencies of love. Makikita po natin 1 Corinthians chapter 13. So we have number 1, love is patient. So ano ba ang katangian ng pag-ibig na dapat makita sa isang Kristiyano? Una, mapagtimpi ang pag-ibig. So which means it never retaliates and refuses to pay back evil. So hindi siya naghihiganti ng masama. Ano ang pinakamagandang paghihiganti ang pwede nating gawin? Ano po ang sabi ng Panginoon sa Mateo? Kung matatandaan po natin, kung sinampal ka sa kanan, ano ang ating itutugon? Ano ang ating igaganti? Iharap mo ang iyong kaliwa. Okay? Hindi yung, kung ikaw ay sinampal sa kanan, sampalin mo ng kaliwat kanan. Diba? Kasi yun yung gusto natin. I must be even. Sabi nga, kailangan makabawi ako. At yung gusto natin gawin dun sa tao, higit pa dun sa ginawa sa atin na masama. But here, love is patient. It never retaliates. Hindi naghihiganti. Ang Panginoong Hesus, hindi siya naghiganti sa mga taong nanlibak sa Kanya. Hindi siya naghiganti sa mga taong nag-akusa sa Kanya ng hindi totoo. Diba? Kaya ito po ang ating halimbawa. Next, love is kind. It means working for the welfare of others. So hindi lang po tayo concerned through our words. Sinasabi natin sa ating kapwa na, ako'y concerned sa iyong kalagayan. Ika'y mahal ko. Yan. Ipapanalangin kita. Pero hanggang dun lang. Diba? But here, makikita natin, it works for the welfare of others. This is generosity in action or active generosity. Hindi tayo maituturing na mapagbigay na lingkod ng Diyos kung hindi tayo aktibo na nagbibigay. Kung sa pagbibigay pa lang sa Panginoon, hindi tayo aktibo, di ba? Paano natin ma-exercise yung active generosity sa iba kung sa Diyos hindi tayo active? Kaya ito yung pagpapakita ng ating pag-ibig. So, love is kind. Ano po? Next is, love is not jealous. So, hindi siya nanilibugho. When we say jealous, ano po? Or selos. Walang paninibugho ang pag-ibig. Yung hindi tayo nag-iisip ng masama sa ibang tao. Kung ano man ang nabot nila sa kanilang buhay, na higit kumpara sa atin, hindi tayo nag-iisip ng masama para sa kanila. Nagagalak tayo sa tagumpay ng iba, at nakikiramay tayo sa kalungkutan ng iba. Ano po? So yun po yung tinatawag nating pag-ibig. Sympathetic. Ano po ang ibig sabihin? Next, love does not brag. Hindi tayo nagyayabang sa pamamagitan ng ating mga sinasabi. So it means talking conceitedly or parading our accomplishments. Kagaya po nung nanalangin na Pariseo in Luke 18, ano pong sabi niya? Ako ay nag-ayuno 2 beses sa isang linggo. Nagbigay ako ng 10 ayon sa nire-require ng kautusan.
So sinabi niya yon sa kanyang prayer. At hindi ako katulad ng publikanong ito. So ikinumpara niya yung kanyang sarili doon sa publikano. Napansin niyo po yung prayer. Isinaysay niya lahat ang kanyang nagawa. Di ba? So yung kanyang pag-aayuno, yung kanyang pagbibigay sa church. At ikinumpara niya sa isang publikanong dihamak na para sa kanya siya ang mas mabuti o mas karapat-dapat sa Diyos. Pero walang pag-ibig tayo makikita sa ganitong panalangin. That's why it does not brag. Kaya mahalaga din sa ating conversation, So hindi ho tayo papataasan ng kung anong ating mga narating sa buhay. Diyan tayo galing. Ngayong tayo na sa Panginoon na always speak. Sabi nga, seasoned with salt. Colossians chapter 4. Laging ang ating bibig ay maging kasangkapan para sa ikatitibay at encouragement ng isa't isa. Hindi para masira yung relasyon natin sa ibang tao o masira yung tingin sa atin ng ating kapatid. Next, love is not arrogant. So when we say arrogant, it means puffed up. So pag sinabi nating puffed up, yung malaki ang ulo. Hindi po yung literal na malaki ang ulo. Okay? Yung hydrocephalus. But ang tingin niya sa sarili niya, mas marami siyang alam. Kumpara sa kanyang kausap o sa kanyang kapwa. Sa dami ng kanyang narinig or anything. So ang tingin niya sa sarili niya, alam na niya lahat. At kaya niya lahat. Yan. So yun yung isang katangian na wala ang pag-ibig. So it is not arrogant. Okay? Next, love does not act unbecomingly. So ito po, isa pang katangian na wala sa pag-ibig. Na ang ibig sabihin po is having poor manners. Or rude. So walang pakundangan. So ito po ang katangian ng isang taong walang pag-ibig. So bakit po ito sinabi ni Paul? Doon po sa 1 Corinthians 13, because ito po ang issue ho sa iglesia ng Corinto. So some of Christians in the Corinthian church ay guilty sa ganitong kasalanan. So sila ay hindi mapagbigay, sila ay walang pakialam sa kanilang kapwa Kristiyano. So kaya sabi po dito ni Paul, ako man ay may kaloob sa ganito, pero kung wala akong pag-ibig, I am nothing. Pinapaalala niya sa mga taga-Korinto na kung kayo'y walang pag-ibig, bagamat kayo ay may kaloob na espiritual, na biyaya ng Panginoon sa inyo, walang silbi ang inyong paglilingkod. Walang silbi o walang value yung inyong confession na kayo ay Kristiyano. So hindi ko pwedeng magpaghiwalay ang pag-ibig na ito sa atin. So bilang pagpapatuloy po natin, so muli po nating balikan ang talata or ang passage po natin from verse 5. So sabi po dito, it does not insist on its own way. It is not, sabi dito, irritable or resentful. So doon sa number 5 or sa verse 5, makikita po natin dalawang katangian ng pag-ibig. So first, we have, love does not seek its own. So, ang ibig sabihin po nito is replacing God with self. Ibig sabihin, ang pinagtutuunan mo ng pansin ay ang iyong sarili, hindi ang Diyos. Sa bawat larangan ng iyong buhay Kristiyano, ang lagi mong iniisip, ano kaya ang makukuha ko dito? Ano kaya ang mapapakinabang ko dito? Hindi kung ano ang magbibigay lugod sa Diyos. Hindi mo mahal ang Diyos pag ganito ang ating isipin. Kaya sabi dyan, love does not seek its own. It's replacing God with self. Sa halip na ang iniluluklok mo ay ang Diyos sa trono na dapat ay siya, ang sarili mo ang iniluluklok mo na para sa Diyos. So it is not preoccupied with things with its own or with its own things, but with the interests of others. So
So dito natin makikita yung very meaning, ano po, ng salitang pag-ibig, which means selfless. Hindi tayo makasarili. Kaya sabi po sa Philippians, mababasa po natin, ano po? In Philippians chapter 2 verse 4, let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others. Sapagkat tayo po ay katawan ng Panginoong Hesus, na kung saan ang ulo, ang Panginoon, hindi niya itinayo ang iglesia, hindi siya namatay para sa iglesia, para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga minamahal. Diba? So that's why here, it doesn't seek its own. Tayo ba mga kapatid, sa ating pag-upo ngayong umaga, ano ang una nating dahilan sa ating pag-upo, sa ating bahay panambahan? Ano kaya ang matututunan ko? O ano kaya ang magiget ko dito sa ating worship? So, doon ba tayo nakafocus sa kung ano yung matitake natin sa ating pagsamba sa Panginoon? Or ang mas mainam ba'y kaya tayo pumupunta dito para magbigay sukli sa ibinigay ng Panginoon sa atin? Ibibigay natin ang full, sabi nga, yung buong puso natin, yung buong atensyon ho natin, yung buong isip ho natin para sa Panginoon. Alin doon ang pag-ibig? Kaya, love doesn't seek its own. Sana hindi ho sa atin ay pagka umattend tayo sa church at pagka naka-attend na tayo at nakapakinig na tayo ng mensahe pag uwi natin sa bahay, yes, nagawa ko na yung part ko sa Panginoon. Me time naman. Oras ko naman. Pagkatapos ng worship service, saan pupunta? So yan yung test ng pag-ibig na sinasabi dyan. It doesn't seek its own. You're seeking the glory of God sa lahat ng bagay. At ikinukonsider ho natin ang bawat isa. Dahil yan ang kahulugan ng pag-ibig na ipinakita sa atin ng Diyos. Okay? So love does not seek its own. And next, sa verse 5 pa rin makikita po natin, love is not provoked. So doon sa text, ang sabi dyan, it is not irritable or resentful. So sa Tagalog, kung titingnan po natin, hindi magagalitin. Di ba? So, sabi nga, yung talagang katangian po natin bilang tao ay we are easily, madali tayong mainis. Madali tayong magalit. But here, ang ibig sabihin po ng pag-ibig, guards against being irritated, upset, or angered by things said or done against it. Anumang bagay o anumang narinig natin at ginawa sa ating madali nating ikagalit. So, outburst ng ating galit. So, yun po yung sinasabi dito na hindi pag-ibig. In what way? In what way? Ang Panginoong Hesus. Ano po sabi sa 1 Peter chapter 2? Sabi doon, He did not revile in return. Hindi siya gumanti ng masakit na salita sa mga tao sa kabila ng ginawa nila sa Panginoon. So that is love. He wasn't provoked. Hindi siya nagalit. And this differs from righteous indignation. But it doesn't mean
na hindi na tayo nagagalit. Ikagalit natin ang mga bagay na ikinagagalit ng Diyos. That is righteous indignation. But it doesn't mean na lagi tayong magalit. Kahit doon sa mga mumunting bagay, kahit doon sa mga nakakainis minsan na hindi naman dapat igagalit, ikinagagalit. That is love. Amen? Amen. Kaya pagka tayo po ay nagte-testimony, sabi nga, laging nandun yung guilt. Salamat sa Diyos at talagang napaka-mapagbiyaya ng Panginoon kasi alam niya yung ugali ko, alam niya yung kahinaan ko, di ba? Hindi natin pinagmamalaki na, hindi ako ganito. Yan. Hindi ako ganyan. Pagtanungin mo naman ang mga taong malalapit sa Kanya, hindi. Baliktad yan. Baliktad ang sinasabi niyan. Pagtanong niyo ako sa mga kapitbahay kung sino ako, sabihin niyan. Pero pag tinanong natin, ano sasabihin? Di ba? Makikita po natin mga kapatid. So, ang Biblia po ang maging panukat natin para sabihin natin kung ano talaga tayo. Hindi po kung ano yung sinasabi natin. Okay? So again, it is not provoke, which means to arouse to anger. So, sinabi po ito ni Paul because alam niya ang sitwasyon ng mga taga-Korinto. Ano ho? So, irritable, madaling magalit ang ilan po sa kanila. Okay. Verse 6. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Two contrasting, truths. Makikita po natin sa talatang yan. So we have number 1, or we have letter I. Love does not take into account a wrong suffered. So dito po, it does not rejoice at wrong doing. So sa ibang translation, mabasa po natin, it does not take into account a wrong suffered, which means keeping a record of wrongs. So ang salitang ginamit po dyan is a bookkeeping term, which means to calculate or to reckon. Itala. Pero ang sabi dito, it does not take into account a wrong suffered. Hindi niya inililista ang mga maling nagawa sa kanya ng tao. It keeps no record of wrongs. In contrast to the forgiveness of God. Sapagkat kung tatandaan po natin ang pagpapatawad ng Panginoon sa atin, sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Hesus, ang ating mga kasalanan ay have been wiped away. Acts chapter 3 verse 19. So tingnan po natin. In Acts chapter 3 verse 19, repent therefore and turn back that your sins may be blotted out, that times of refreshing may come from the presence of the Lord, and that He may send the Christ appointed for you, Jesus. Sins may be blotted out. Yan po ang ginawa ng Panginoon sa atin. Hindi ho ang pagpapatawad ng Diyos sa atin is kapag tayo yung nagkasala, ipapaalala uli sa atin, ito yung nagawa mo kahapon. Ito yung nagawa mo nung last year. Di ba? Meron hong ganyan siguro sa atin. Ano po? Especially sa mag-asawa. Pag nag-away, ultimo yung kasalanan 10 years ago ay babalikan. Ano po? Number 1, itong ginawa mo. Number 2, number 3, number 4, number 5, ay hindi matatapos yan. Pinaglubugan na ng araw. Ano sabi ng Efeso? Huwag nating hayaang lumubog ang araw sa ating galit. Kaya pag ililista natin yung mga maling nagawa sa atin, ay aabutin ho tayo ng paglubog ng araw. Aabutin tayo ng kinabukasan. Diba? Kaya sabi dito, it doesn't take into account a wrong suffered. All of our sins have been blotted out in the blood of Christ. Kaya ang pattern po natin dyan ay ang pag-ibig ng Panginoong Hesus.
Kahit nasa memorya pa natin, pero hindi natin yan, parang pinakabala natin pagka nagkaroon ng alitan. Ano po? Ipakita natin ang pag-ibig ng Panginoon. Lalo kung halimbawa siya hindi nakakilala sa Panginoon, ikaw nakakilala sa Diyos. Mas alam mo ang halimbawa ni Kristo. Binigyan tayo ng Panginoon how to respond sa mga conflicts na kinakaharap po natin. Diba? So, alam po natin that ito ho yung kapatawaran na ibinigay sa atin. Na isang bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Kaya ang kaligtasan ho natin ay hindi nawawala. Amen? Amen. Are we saved, mga kapatid? Amen. Okay. So, pinanghawakan natin ang kaligtasan. Bagamat tayo nagkakasala sa Panginoon, hindi ito nawawala. But it doesn't mean na ikompromiso natin ang buhay natin sa biyayang kaligtasan ng Diyos. Okay? So, next. Love does not rejoice in unrighteousness. Hindi siya natutuwa. So, yun po yung sinabi dito sa ating text. Ano po? Sa verse 6, it does not rejoice at wrongdoing or unrighteousness. So, ang ibig sabihin po nito is, hindi niya ikinakatwiran ang kasalanan. Hindi niya pinamumukhang tama ang mali. Making wrong appear to be right. So, that is, sabi nga, what it means. He doesn't rejoice in unrighteousness. They turned God's truth upside down. So, ito yung mga taong binabaliktad ang katotohanan ng Diyos. And this characterize the ungodly, mga hindi ligtas. Ano po ang sabi ng Isaiah chapter 5, verse 20? Isaiah 5, verse 20, woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Yung sinusugarcoat, ang kasalanan. Sinusugarcoat ang mali sa paningin ng Diyos. Hindi yan pag-ibig. Kaya ang katangian ng isang tunay na umiibig sa Diyos, hindi siya nagtatampisaw at nananatili sa kamalian at kadiliman. Kaya saan tayo nabibilang, mga kapatid, kung tayo nasa Panginoon na? Sa liwanag? O nasa kadiliman pa rin? They turn God's truth upside down. Ano po? So, ang example po natin dyan sa unrighteousness is yung tinatawag po nating gossips. Kasi ito po yung isang sitwasyon po na masayang gawin ng mga tao. Ano po? Pag mayroon pong kumpulan or umpukan, especially sa magkakapitbahay, so ito yung pinaka-pastime. Ito yung pinaka-pampalipas oras na pagkukwentuhan ang buhay ng kanilang kapitbahay, for example, na may ganitong ugali, na napakinggan ko, ito, naku, narinig ko yung kanilang away, ganyan. Si ganito, may ganyan. Oh. Si ganito, may ganyan. Ano po? So, tapos, lumipas na maghapon, umikot na lang dun sa istorya na yon. But, hindi nila alintana yung harm na idinudulot nito. Especially kung ito po ay nangyayari sa loob ng iglesia. Di ba? So kapag napag-uusapan natin buhay ng ating kapatid, but nawawaglit po sa atin na ito pala ay nakasisira sa kanya, so ito po ay tinatawag nating unrighteousness. Mga kapatid. Kaya sabi dito, making wrong appear to be right. So, ang buong akala natin sa ginagawa natin sa lahat ng
na ikukwento ho natin ay para sa ikabubuti pero hindi pala. Dahil on the other hand, nagkakauna ito ng lamat sa ugnayan po natin sa iba nating kapwa mananampalataya. Kaya mariin pong ipinagbabawal at ipinapaalala po sa atin ng Biblia na iwasan po natin ang mga usapin na hindi ho magpapalakas sa ating pananampalataya. Okay? So yun po ang makikita ho natin. At yan ay nangyayari din po sa iglesia ng Corinto. Kaya napakarami hong problema ho ang iglesyang ito na inaddress ho ni Apostle Paul. Nasaan ang inyong pag-ibig? Kung patuloy kayong nag-aaway sa isa't isa, kung sinusumbong ninyo sa iyong kapatid na ganito ang iyong kaaway o kaalitan sa loob din ng iglesia, so which is talagang nagkukos ho ng kaguluhan. Kaya matindi ho ang sakit ng ulo ni Paul noong panahon na ito. Kaya kung napansin niyo po sa lahat ng sulat ni Paul, ito yung pinakamahaba. Diba? 2 aklat, 1 and 2 Corinthians. Para i-address ang napakaraming problema na kinakaharap po ng iglesia. At concern ho ang Diyos sa mga ganitong problema. Ano ho? Seryoso hong usapin yan. Okay? Love does not rejoice in unrighteousness. And love rejoices with the truth. So, dalawang magkasulungat, makikita po natin, it does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth. Saan nagagalak ang pag-ibig? Sa katotohanan. At ano ang katotohanan? Ito ang katotohanan hindi nagbabago. Ito ang katotohanan hindi na paglilipasan ng panahon. Ito ang katotohanan pangwalang hanggan at ito ho ang salita ng Panginoon. Love does not disregard falsehood and unrighteousness, but focuses on the true and the right. He does not seek to compromise the truth nor substitute the truth for anything else. Yan ang ibig sabihin ng rejoicing with the truth. Pangahawakan niya ang katotohanan nasa kanya. At hindi niya ito ikokompromiso o ipagpapalit sa kahit ano. Yan ang pag-ibig, mga kapatid. Hindi natin ipagpapalit ang katotohanan sa kasinungalingan. Hindi natin ipagpapalit ang katotohanan sa kahalayan o sa anumang kasalanan. Amen? Amen. Kaya this is a test of our love sa salita ng Panginoon. Now you know the Word of God. Ngayong alam mo na ang salita ng Diyos na ito ang kanyang stand. Ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Saan ka titindig? Sa sinasabi ng mga tao o sa sinasabi ng Biblia? Di po ba? Mahirap yung sasabihin mong mahal mo ang Diyos pero hindi mo tinitindigan ang kanyang salita. Hindi ka naninindigan sa salita ng Panginoon. Kaya, love rejoices with the truth, not compromising the truth nor substitute it for anything else. Yan po nagiging problema ng ibang iglesia. Ang lining ho nila sa tao, hindi sa Biblia. Kung ano sabihin ng tao, without urging the members to open, to read, kung ito ba talaga ang sinasabi, so papasok na ho yung tinatawag nating pagiging kulto. Di ba? So nakarelay na ho sa tao at hindi sa katotohanan ng Panginoon. Rejoices with the truth. Now, brothers and sisters, are you rejoicing in the truth? Nagagalak ba tayo sa katotohanan ng Biblia? O baka tayo ho ay irritated
sa sinasabi po ng Biblia. At mas gusto natin pakinggan yung iba na ang intention is only to feel good. Pabutihin lang ang iyong damdamin pero hindi ka i-convict sa iyong kasalanan. Hindi ka ituwid sa iyong mga pagkakamali. Hindi ipaalam sa iyo kung ano ka talaga sa harapan ng Panginoon. Kaya maging maingat din ang bawat isa. Okay? Love rejoices with the truth. Next, in verse 7, love bears all things, believes all things, hopes all things, and endures all things. So kung ito pong text na ito, tingnan po natin. So this is in ascending order ng pag-ibig. Because all things, ang ginamit po dito ni Apostle Paul, and this statement is actually a hyperbole. Hyperbole. Ano po? Which is a figure of speech. Kasi ang ginamit po dito is all things. It refers to all things acceptable in God's righteousness and will. Lahat ng bagay na katanggap-tanggap sa Diyos, sa kanyang katuwiran at kalooban. It is done, so yung salitang bears all things, is done by protecting others from exposure. So, what do we mean by exposure? Kapag in-expose natin yung kahinaan ng ating kapatid sa ibang tao, we seek to protect them. Kapatid, wag. Diba? Hindi yung isinisiwalat natin sa publiko o sa madla ang kahinaan ng ating kapatid o ng ating minamahal. So, protecting others from exposure, ridicule, or harm. So, pagtatanggol natin, kapatid natin sa Panginoon eh. Hindi yung nakikitawa din tayo. Sasakyan natin yung pamamahiya ng mga tao. So, since we are brothers and sisters in Christ, genuine love does not gossip or listen to gossip. So, hindi niya ichinichismis ang kanyang kapatid pagdating sa kanyang kahinaan o nakikinig man, sabi nga, sa chismis. Even when a sin is certain, kahit ang kasalanan ay nandoon, sabi dito, tiyak, love tries to connect it or to correct it with the least possible hurt and harm to the guilty person. So, hindi po ibig sabihin na guilty yung tao, huy, ganito, si kapatid, ganyan. May ginawang ganito, ganyan. So, hindi po ganyan ang church. Pinoprotektahan natin sila. Nadapa, pinoprotektahan po natin. Pero yung hindi ang kasalanan ang pinoprotektahan. Ano ho? Kundi ang church ang pinoprotektahan natin. Okay? So, the least possible hurt and harm to the guilty person, it bears and does not bear. So that is love. Love bears and does not bear. Hindi natin hinuhubaran sa kanyang kahinaan ang ating mga kapatid, kundi binabata natin, tinutulungan natin siya sa kanyang kalagayan. Proverbs 10:12. Kawikaan. Ano po ang sabi dito? Proverbs 10:12. Hatred stirs up strife, but love covers all offenses. Hatred stirs up strife. Ay talagang magkakagulo ho pag galit ho ang namamahay sa atin. Ngunit ang pag-ibig, sabi dito, it covers all offenses. Remember the love of God? The covering. Di po ba? Psalm 32, whose sin is covered, blessed is he. Whose sin is covered. That is the love of God. Okay? Tinatakpan. Ano ho? Hindi ho, ano bang tawag doon?
kumbaga nilalantad, pinangangalandakan ang kamalian at ang kabulukan ng kanyang kapwa. So that is love. It bears and does not bear. Amen, mga kapatid? Amen. Lahat tayo may kahinaan, pero hindi ibig sabihin, kung tayo mananampalataya, sisiraan natin. Ang bawat isa. Next, believes all things. Love believes all things. Ang ibig sabihin ba, paniwalaan mo lahat? Hindi po. Okay? Paniwalaan mo ang lahat ng naririnig mo? Hindi po. Ang ibig sabihin nito, not suspicious or skeptical to someone's integrity. So, ano po ibig sabihin? Believes all things. Naniniwala ka sa integridad ng iyong kapatid. Hindi ka kumbaga may reservation ka doon sa iyong kapatid. Baka naman may tinatago din yan. Meron kang second thought or apprehension sa iyong kapatid. Bagamat mabuti ang kanyang pinapakita. Pero sa isip natin, baka naman may tinatago din. May kanya-kanyang baho ba, kumbaga. Pero hindi po, sabi dyan, it believes all things. Hatred believes the worst. So, ang pusong magagalitin, ang kanyang pinaniniwalaan yung pinaka-masama o yung pinaka-malala doon sa tao. Kaya isinisiwalat niya sa iba. But, love believes the best. Ang tinitingnan niya yung kung anong meron sa biyaya ng Diyos. So, yan yung pag-ibig, mga kapatid. Believes all things. Ako'y naniniwala na dahil ikaw ay Kristiyano, makakalampas ka din dyan. Itatayo ka din ng Panginoon. Hindi yung ibinabagsak mo. Binabagsak mo sa iba. It is a harbor of trust. When that trust is broken, love's first reaction is to heal and restore. Kung tunay mong mahal ang taong ito, kung nasira man ang tiwala, sabi dito, ang ating hinahangad is to, maayos. Ma-restore yung relasyon. Hindi yung putol agad. Hindi napagkasunduan, meron ng pagtatatwa na nangyayari. Putol agad ang relasyon. Hindi po. Sapagkat sa pag-ibig ng Diyos, nakita ho natin, sa dami ng kasalanang nagawa natin, sa dami ng katigasan ng ulo natin, sa bawat araw na lumipas na tayo nagkasala, nandito. At natamo natin ang kanyang kapatawaran. We are now forgiven. Yan ang nais ng Panginoon. At ito din ang maging nais po natin para sa iba. Galatians 6:1, you who are spiritual, restore. Diba? A person in a trespass with a spirit of gentleness. Not to judge that person or to scold na kasi hindi ka ganito. So yan po ang sinabi dito, mga kapatid. Believes all things. Kung siya'y tunay na nakakilala sa Diyos at ito'y lumalabas sa Kanya, you believe. Okay? And then, love hopes all things. So ano pong ibig sabihin ng hopes all things? Human failure is never final as long as God's grace is operative. Hindi yung halimbawa, nagkasala ng isa, wala nang pag-asa yan. Sa impyerno na yan. Hopes all things. Ibig sabihin, hanggat buhay, walang imposible sa Panginoon. Kahit gaano siya kasama, kahit gaano siya ka-irritable para sa atin, kahit gaano karaming kahinaan, as long as siya'y buhay, maaari siyang maligtas.
sa biyaya ng Panginoon. Naalala niyo po kung narinig niyo po natin yung kwento ng tungkol po doon sa aso, si Hachiko sa Japan. So kung familiar po tayo doon sa story na yon, so namatay po yung kanyang amo. Ang kumbaga pinaka-routine ho nila is doon sa isang train station ho. So tinatagpo ho nung aso na yon yung kanyang amo na pauwi sa kanyang pag-uwi galing sa trabaho. And dumating yung point na namatay po yung amo, pero yung aso ho, nagpabalik-balik po siya doon sa train station na yon. 9 na taon hanggang sa siya ho'y namatay. Sa pag-asa na isang araw, muli siyang babalikan ng kanyang amo. For 9 years. Imagine po, 9 na taon. So, ganun din po yung hope na nais po ng Panginoon sa atin. Na hanggang ngayon, hindi pa man bumabalik ang Panginoon, but we are waiting and hoping. Kahit higit pa sa 9 na taon, o ilang taon pa, that is love. Willing to wait. Para kang order sa fast food. Di ba? Hindi na fast. Willing to wait. Okay? So that is love hopes all things. Ano po? Kaya kung meron po tayong anak, sabi dito, if you are a parent of a backsliding child, a spouse of an unbelieving marriage partner, church that has disciplined members who do not repent, all hope in love that they will be saved or restored. For how many times and for how many days or how many years na natin silang ipinapanalangin sa Diyos na sana'y makasama natin sila muli sa paglilingkod sa Panginoon, o kung hindi pa sila nakakilala sa Diyos, makakilala sila sa Panginoon. We hope in love. This is love. Ito yung pag-ibig, no, mga kapatid. Na sila'y maliligtas din. Okay? And love endures all things. So that is the last, in verse 7, endures all things, which means it endures at all costs. So this is the utmost. Ano po? Doon po sa 4. It bears what otherwise is unbearable. It believes what otherwise is unbelievable. It hopes in what otherwise is hopeless. And it endures when anything less than love would give up. That's why the love, remember Psalm 136, the steadfast love of the Lord endures forever. Kaya manatili ang pag-ibig natin habang tayo naghihintay, habang tayo ho ay nagtitiis, habang tayo ho ay nakikisama, habang tayo ho ay nagpapakababa sa buhay nating ito para sa Panginoon. Ito ho ang tanda ng pag-ibig na meron ng isang Kristiyano. So these are the excellencies of love. But actually, meron pa pong isa in verse 8 to verse 13. So sa susunod po natin yan itutuloy. Ano po? That is love never ends. It doesn't mean natapos na ho ang seryeng ito because the text says love never ends. At kahit tapos na ang series natin, love never ends. Sa Diyos po ang kapurihan. Kaya pagpatuloy natin, ano po, ang sinasabi ng banal na kasulatan na tayo ho ay mabuhay sa pag-ibig na unang ihalimbawa ng Panginoon. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa ipong salita. Salamat po sa katotohanan ito at patuloy naming may lapat ito sa buhay namin. Kung tunay kaming may pagkakilala sa iyo, ito po, O Diyos, ay hindi imposible sa amin. Kaya humingi po kami ng karunungan at direksyon, Panginoon, sa bawat sandali na may exercise po namin ito. At may pakita namin ang katotohanan ito sa mga taong wala pa sa iyo. Kaya salamat po, Ama, sa buhay na iyo pong kaloob sa amin.
At ipalala niyo po patuloy sa amin, O Diyos, ang katayuan po namin. Na kaya kami po inarito, it's because of your love, immeasurable, indescribable, Panginoon. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.